Pistol Caliber Carbine o PCC versus Pistol Conversion Kit. Alin ba ang para sa'yo? Bago pala tayo magsimula ay kung interested ka sa mga gun content sa ating bansa ay ini-invite kita to subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa mga bagong videos natin. Also, if you want to support us ay available na ang ating bagong Guns Pinoy merch, ang Guns Pinoy 556 shirts. So kung interesado ka ay iiwan ko na lang yung link sa comment section down below. Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy. Ang mga firearms kagaya ng mga Pistol Caliber Carbine o PCCs at ang mga pistols with conversion kit ay a very enjoyable firearm to shoot. At sa home defense application ay isang very good option in my opinion. Madali sila i-shoot accurately dahil meron tayong multiple points of contact at nagsushoot ng good, relatively affordable at common na pistol caliber tulad ng 9mm or 45 at iba pa. Sa video na ito ay pag-uusapan lang natin ang differences, advantages, and disadvantages ng PCC at ng pistol conversion kits. At alin ba sa dalawa ang maaaring best option para sa iyo kung pinag-iisipan mo kumuha ng isa sa kanila. May iba't ibang klase ng conversion kits na available sa ating market. Isang halimbawa nito ay ang CAA MCK2. Sa kit na ito, kung meron ka namang existing na pistol kagaya ng Glock 19 or Glock 17, kahit nga Taurus G3 ay easily pwede natin ito i-convert into something like this. Ito naman ang ilan sa mga examples ng PCC o Pistol Caliber Carbine. Basically, para silang rifles pero chambered sa pistol caliber gaya ng 9mm, which is probably ang pinaka-common na nakikita kong PCC, pero meron din namang nakikitang chambered, let's say, sa 45 at iba pa. Design yung firearm para i-shoot ng ganitong configuration na. Iba siya sa mga pistol conversion kits na nagsimula bilang isang pistol na kinonvert into something para maging parang carbine type. Ang PCC usually ay ganyan na sila. Shooting ang PCC at ang pistol attached to a conversion kit, napansin ko na mas gusto ko ang feel ng PCCs. Nagsushoot sila better para sa akin, lalong-lalo na kung makakasubo ka, let's say, ng mga parang mga MP5 platform na may roller delayed blowback. Or even yung mga direct blowback PCCs nga para sa akin, feels better than isang pistol na nakakabit sa isang conversion kit. Opinion ko lang naman yon. Sa experience ko, mas gusto ko ang stability ng isang dedicated PCC talaga in terms of performance sa pag-shoot, plus yung controls pa nito ay designed kasi talaga to be in the proper place rather than yung nag-work around ka sa isang platform katulad ng isang pistol at kinonvert into a carbine. On the other hand, sa conversion kits, na-feel ko na mas magaan siya at parang mas madali i-store or i-conceal. Itong MCK2 ay gawa sa polymer tapos meron pa tayong polymer frame na pistol. So, relatively magaan siya. So, sa weight at sa concealability, points for the conversion kit. Okay, no? So, para kanino ba ang PCC at para kanino ba ang conversion kits? In my opinion, kung sa mga tao na gusto ng dedicated firearm talaga para sa certain use talaga at hindi naman talaga problema ang additional budget, I would go with the PCC. Kasi ang PCC ay designed talaga to be used as it is. Nag-shoot better in my opinion again, at yung controls are easier at mas naturally i-access. Pero sa mga tao naman na gusto magkaroon ng modularity para i-switch out ang kanilang existing pistol to shoot like a PCC at kung let's say gusto ulit nila ibalik ito into a pistol, ay kayang-kayang gawin sa pistol conversion kit. Also sa mga tao na hindi na gusto gumastos pa for additional firearm or kung puno na ang slot sa LTOP at ayaw na mag-upgrade, I think a conversion kit is a better option. Okay, no? So dahil na-touch na natin yung usapang budget, ano ba ang itsura in terms of cost gas ng dalawang ito? Well, ngayon ang PCCs ay medyo nagmumura na sa ating market. No? May mga PCC sa ating market na less than 100K, pero pa nga nasa around 60. Pero madami pa rin PCCs na medyo nasa higher price point, around 150, 200, and up. Sa conversion kits naman, may iba't ibang price points din, ang iba't ibang brands. Pero sa example natin, which is yung may personal experience ako, CAA MCK2 na naked. Sa example na ito, ay at least doon sa alam kong presyo nito before, around 25 to 30K range siya. Yung pistol natin na Glock, for example, nasa 50K.
So around 75K. Or kung Taurus G3 naman, ang gagamitin mo na pistol, syempre lower pa yan. So around 55 to 60K lang ang pistol plus a pistol conversion kit. Pero kung meron ka na namang existing pistol na pwedeng kabitan ng conversion kit, ay syempre conversion kit na lang yung gastos mo. In addition to this pala, no, wala nang additional registration ang conversion kits. So bawas tos gas din yun. Alright, no, so given all that, ano ang para sa'yo? PCC ba o pistol conversion kit? Better ba na kumuha ng conversion kit o better ba kumuha ng PCC para sa'yo? Ako personally, gusto ko kasi yung advantages na meron ang PCC, so mas prefer ko magkaroon ng isang dedicated PCC at ipaubaya ko na lang ang sidearm purpose para sa pistols. Para sa akin, may mga iba't ibang situations, preferences, at purpose tayong lahat. So, kung ano man ang mas prefer mo, PCC man o conversion kit, ang importante ay nagtitrain tayo, gamitin sila at gamitin sila responsibly. Alright, so yun lang naman ang ating video sa PCC versus pistol conversion kit. Again, salamat po sa ating sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Siyempre, salamat din po sa inyo sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.